Hello po ulit sa inyong lahat mga kamatsas. Magandang araw sa inyong lahat. Dito naman tayo sa last round battle ng ating First Asia's legendary Grandmaster Eugene Torre. Nakaharap niya ang top seed sa torneyong ito na si Kuy Bokarov Temur ng Australia. Ayan, 2600 ang rating oh. At mamaya meron tayong bagong puzzle na isosolve at meron tayong isosolve na puzzle nitong nakaraan na pinost natin sa laro ni GM Torre. Ito po at ang top 10 na nakasagot dyan ng tama kompleto, siya shout out natin. Okay, ano ba ang nangyari sa last round na ito? Nag E4 si Temur, E5 si GM Torre, Knight F3, Knight C6 Roy Lopez, Knight F6 tinirahan po ng paborito ni Wesley So na Berlin. Nag D3, aba ayaw magpa-equalize ah. Nag-anti-Berlin, D6, Castle, Bishop E7, nag-C3, Castle, Rook E1, typical developments po yan, Knight BD2, Knight D7, nag-H3, Bishop H5, G4 mga kamatsas. Yan ang bagong kumpas. Kung ang dating kumpas pa ganyan, ganito kumpas nyo. Novelty po mga kamatsas dahil ang natural na ginagawa dito Knight F1 at ang may pinakamataas na rating na tumira nito ay si Gukesh. 2023 na ipanalo niya against Giovanni Super GM din. Knight F1 ang natural pero bumago ng kumpas si Temur. Bishop G6, Knight F1 at nag-A6, Bishop A4, Knight C5 hinabol ni GM. Bishop C2 at nag-Knight E6. Ang galing nung ikot na yun di ba? Kontrolado na yung weak F4 square ng puti. Nag-Knight E3, ganun din naman. Si Temur, no? Kinontrol niya yung mga important squares. Knight to G5, Knight D5, at nakipag-exchange Bishop H4. So, ang ganda ng position dito ni GM. Safe na safe ang mga squares. Pero medyo may diferensya sa positional na usapan dahil medyo nakabuka. Committed ang shield ng White King. Nag-A4, nag-A5. Ayun. Yan ang mga positional na teknikan. Kasi po kung hahayaan yan, magpupush yan later on tapos magbi-B4. Mangangain yan ng space sa queen side. Kaya ganyan, tinatapatan talaga yan. Bishop B3, King H8. No? Di ba? Maingat si GM Wala pa nangyayari, umilag na. Nag-Queen D1, Knight B8. Yan ang mga binibiling tirang veteran moves. Para pipitikin ng C6, mapaalis yung Knight. Tapos yung Knight lilipat din naman sa D7. Knight E3. Hindi na inintay ni Temur na paalisin siya. Knight D7, Knight G2. Pinuntahan ang Bishop, Knight C5. Sa isip ni GM, sige, di-capturein mo yan. Pag kinapture, may threat pa sa H3. May pressure. Nag-Bishop A2, inilag muna. At nag-Knight E6. Ayan sige, kainin mo Bishop ko. Nag-D4. Ayan para makapressure naman sa sentro. Nag-Knight G5. Inatake ang Pawn H3. Nag-Queen D3. Dinipensahan. Aba, dito mga kamatsas, nanurpresa si GM. Napatumbok ng computer engine mo ba? Ano kaya yon? Pakiguess nyo. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat mga kamatsas sa inyong effort. Congrats sa nakakita ng Knight takes E4 na pitik. Ha? Lumabas ang tira sa bandang huli. Yan ang bida. Sa bandang huli ng bubugbog. Di ba? Ganda ng tears. Nag-Rook takes E4. Naku, talaga nga naman. Hanip naman si GM. Boom! Grabe. Nagmalamikail tal. Capture. Boom! Anong pinagkaiba? Wait lang mga kamatsas Natutuwa ako dito. Anong pinagkaiba? Bakit kailangan i-sacrifice yun? Isang pyesa rin niya. Bakit kung D5 kagad, ano mayroon? Ka-capture dito. Tapos, pag kinapture kasi ito may Bishop takes D5. At kung ka-capture naman dito, may Queen G3, may panimplang ganun. Lamang slightly better ang puti May ganun pala. Unang tingin parang pwede nang mag-D5 Genius yung Bishop takes F2 talaga. D5. Nag-Queen G3, Bishop takes, Queen takes E5, nag-F5. Hanip, lumabas ang tears. Nag-King G1.
Na-imagine ko si GM. Si GM Torre po kasi halos ka-close ko po no. Talagang na-imagine ko siya dito Queen D7. So, ayan na. Inatake na yung pawn G4. Nag-knight E3. Nag-rook F3. Pumasok. Nako, na. Magbabaterya na. Mangangalikot na dyan. At nag-Queen H5. Teka morning. Hubad na hubad yung king ni Timur, ano? Baterya. Bishop D2. Queen D6. Ayun, manunundot, Queen E5. Wala na. Persado ng awatin yan, mga kamatsas. Kumbaga sa boxing, kailangan ng yakapin yan hanggang dulo. Pero, parang pwede na yun Queen H6. Teka muna, parang pwede na to. Parang kung ako black dito, ito gagawin ko. Check. Hindi naman pwede ron. Harang, di rin pwede. Capture pag dito. Ayaw nga pala. Nag-blunder bigla. O nga pala, pwede nga palang capturein to. Napasarap. Teka muna, di Queen H6, Queen H5. Kala ko may check doon ganun ka-easy, no? Doon din pala mahuhulog Pinasarap lang. Sabi ko sa inyo Sabi ganun no? Mali continuation. Okay, balik tayo mga kamatsas. Nagdadahilan pa si Coach Naba. Sumablay. Queen H6. Ayan na. Balik tayo sa nangyari. Threatening. Uy. Hindi lang knight takes, no? Masama binabalakubak dito, no? May sacrifice dun, ano? Nakita niyo yon? Tak, check. Dito, rook H1 matches. Malupites. Knight F5. Nako, hindi pwedeng kumapture doon. May matches pala sa minute, Nang hahalaw si Super GM. Teka muna. Ayoko muna tignan yung ginawa ni GM Torre. Parang gusto kong pag-isipan. Na-interest ako. Teka lang, wait lang So parang nalulugaw yung isip ko So pagka dito, check, capture, checking, G1, check. Wala, may angat lang Natakluban na yung F-file Ayoko na magpagod. Tingnan ko na yung notation na ginawa ni GM. Queen G6. Yan din ang tira ng computer engine, mga kamatsas. At nag-knight H6. Pang depensa sa G4. Hindi pwedeng capture nakapin Palang isipan lagi. Parang ang sarap mag-analyze lagi. Ang lupit Sakto lahat ang tira ni GM. Hindi ko nakikita yung mga tira niya. Rook H3 Mamatchasin dun sa H1. Nip talaga. Pang last minute pala. Pang finisher pala sa si GM. Lumalabas yung tira. At pag Rook H3 mga kamatchas, resign. Ang lupit ni GM. Congratulations kay GM Torre. Pinahanga tayo dun. Last minute nilabas yung malamig Mikhail na tira. Ayaw pala niya ng mga kalabang 2400 Mga 2-6 pala gusto niya Super GM ang pinipisak. Lumabas ang tears. Okay mga kamatsas. Galing Congrats. Proud tayo. Ito po yung standing bago natin sagutan yung puzzle. Ito yung standing nila. Sino ba ang nag-champion dito? Walang iba kung hindi si IM, Arfan, Aditya, Bagus. Ayan, at 8.5 points, walang talo. Sigurado nakakuha siya ng Grandmaster Norm at pumapangalawa si GM Prias Moro Novendra, 7.5 points. At si Super GM ay third lamang with 7 points. Kung naipanalo niya kay GM, possible 8 points siya, no? So second place siya. So Megaranto, 6.5 points. At si GM Torre ay bronze medalist. Not bad mga kamatsas. Ang champion sa huli si GM Dao Tianhai. Pangatlo yung ating pambato na si GM Torre. At least hindi ko lelat mga kamatsas, di ba? 72 na yan mga kamatsas. 72 na. Yung ibang mga elite super GMs nga pagtungtong pa lang ng 45 to 50 nag-retired na Di ba? Mga nag-retired na GM Torre. Talagang for the love of chess. Talagang pag may pagkakataong maglaro, sabak talaga. Yan ang ating GM na si Eugene Torre. Okay? Pagbalik ni GM, kwentuhan kami, pag-usapan namin itong naging laro niya sa last round. Lumabas yung tira niya, ang lakas. Kung kailan huli no? Doon pa lumabas yung tira. Okay, mga kamatsas. Ngayon, balik ko lang dito sa ating position. At atin munang sagutin yung last puzzle na binuksan natin. Okay, ito po ang tamang tira Knight G5, brilliant move. Atake sa queen. Siyempre, pag kinapture ang Reyna,
Capture, may check pa, kuha, at lalamang ng isang tore. Ngayon, ito gagawin dyan. Magku-queen e3. Queen takes knight, capture, knight h3 check. Saan man pumunta yung king, kuha pa rin yung queen, lamang ng isang pyesa dito, black. Winning na. Yan. Ngayon, halimbawa kung ang gawin ay wala na, no? Talagang nakabitin kasi talaga yung tore. Okay. So dito naman, may sumagot ng knight d2. Klaruhin lang natin, baka mamaya sabihin ay pareho lang, knight d2. Ang problema dito mga kamatyas, magku-queen e3. Na pag nag-queen e3, wala yung capture natin ng buong buo sa knight, tapos may knight h3 check kanina. Ngayon, ang gagawin dito, magna-knight f3 check. Yun nga lang may king h1. Hindi makapture yung knight, mawawala ng depensa yung queen. Hindi makapture yung queen, syempre may tore lang, may tempo attack pa sa knight. So, baliwala. Ang binigay na nga lang continuation dito, f6, tapos queen takes, knight takes, and h3. So, walang nilamang ang black eh. So, dito, ang perfect move talaga ay hindi po knight d2, knight g5. Itong mga pinapuzzle natin mga kamatyas ay hango galing sa actual game ito. Sa rapid nga to 20 minutes nangyari itong position na to. Kaya importante yung reflex natin na mabilis tayo makakita ng mga good moves sa puzzle, nagagamit po sa actual yon. Pag sharp tayo dyan, ay nako, mapapakinabangan nyo yung benepisyo sa paglalaro. Okay? At ito naman ang ating puzzle of this video. Ayun. Black to play yan mga kamatyas. Black to play. Okay po, maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.